Magandang gabi po. Araw ng Sabado dito po sa Pilipinas. Kumusta na po kayo? Sige, tayo po muling magsama-sama at ako po ay bigyan nyo ng kung okay lang yung signal natin. Kung ibig sabihin may audio tayo. Kung okay ang audio at nang malaman niyo na ma-adjust natin kung ano man. Good evening! Luzon, Visayas at Mindanao, lalo tigit dito po sa Mega Manila. Kumusta na po kayo at good morning, good afternoon, good evening sa buong mundo. Dahil alam po naman natin na itong oras na ito, alas 8 ng gabi dito sa Pilipinas, araw ng Sabado, ay hapon, dyan po sa may parte ng Europe, sa may parte po ng gitnang silangan, at siyempre, magkakaiba sa Amerika at Canada, umaga ngayon. Nag-uumaga or tama-tama alas 8. So sa kanila ay mga alas 6 ng umaga. Dito naman alas 8 ng gabi. Maliban dyan, parang okay ba yung light natin para medyo malabo? Pero at least nakikita naman ninyo kahit pa paano. Diba? O sige. Sa may parte ho ng Europe, gandang hapon sa ating lahat. Kumusta na po kayo? At napakarami po ng mga kababayan nating nagtatanong. Alam nyo, natapat po na every Saturday tayo po ay nagla-live. Pero ngayon pong araw na ito ay siyempre bago po ang lahat, huwag kayong makalimot muna na mag-subscribe at like na rin po ninyo ang Mike Abi Opinions. Okay? Para po kayo po ay updated sa lahat ng mga nangyari sa akin pong mga ina-upload na mga pagtalakay dito ng mga balita sa atin pong kapaligiran, sa ating bayan. At lalo na po ngayon na matindi ang mga kalamidad. Naku, marami ho. Pwede rin ho kayo magtanong, katulad ng sinabi ko sa aking advisory kanina, pwede po kayo magtanong at akin po sasagutin sa abot ng ating kakayanan. Ayan, sabi ni Ate Dory dyan sa may Barcelona ay 1 p.m. daw. Well, ngayon pong araw na ito, dito sa Pilipinas, o gabi sa Pilipinas, bigyan ko lang po muna kayo ng update at mamaya po, pwede kayo magtanong sa anong issue na pwede naman po naming sagutin o pwede kong may paliwanag sa abot ng ating kakayanan. Well, ito hong nangyayari, tapos na po yung typhoon na si Ulysses. Pero until now, okay, ay malaki pa ho ang problema ang ibinibigay nito, especially dyan po sa may parte ng Region 1. Region 2, itong Cagayan at Isabela. Ang Cagayan po ay umaabot na mga 25 mga bayan ang lubog sa baha. At para po sa inyong kaalaman, may mga nagtatanong na bakit lumubog kung wala ng typhoon. Marami po kasing mga ulan na galing sa mga kabundukan, kaya't marami mga tubig ang nagpunta doon po sa mga dam. So wala pong magawa ang gobyerno o kung sino man ang nangangasiwa dito, nagbawas po ng tubig ang mga dam. At yan po ang dahilan kung bakit lumubog ang mayroon 25 mga town, mga bahay, mga bayan sa Cagayan. Actually, hindi lang po sa Cagayan. Halos lahat ng lugar ng Northern Luzon ay nakaranas po ng matinding mga pag-ulan. Tulad ng Nueva Vizcaya, okay? Ang Isabela, yan huwag papuntang Tugigaraw, papuntang Cagayan, ayan. Dito sa kabilang side, pati po yung Cordillera Administrative Region, marami rin hong pag-ulan na kailang naranasan, kaya may mga pagbaha-baha rin. Talagang hindi maiwasan, So inuulit natin, baka marami nagtatanong at alam ko may nagtatanong, bakit wala ng typhoon, ay dami pa hong lumulubog. At ito po ang sinasabi nga natin dahil nagbawas ang tubig. Pero mabilis po ang aksyon ng ating pamahalaan. Kanina po ay nagkaroon ng emergency announcement uli ang si Pangulong Duterte at siya po ay nagtayo ng task force na tutulong sa lahat ng biktima dahil po maraming mga kababayan tayo kahapon pa, kagabi at itong maghapong ito ng Sabado nasa bubungan ng bahay dahil halos bubong na lang po ang nakikita ng mga bahay dyan po sa maraming mga bayan sa Cagayan dahil nga ho sa matinding tubig. Actually kahapon pa po nagpapakawala ng tubig ang mga dam. Baka sabihin ng iba, bakit ba nagpapakawala? Kaya nalulunod yung iba. O kaya lumulubog. Ganito po kasi, pag patuloy pong dumadami ang tubig ng mga dam, wala ho magagawa talaga kung hindi mabawasan
ang tubig. Kasi ho, pag hindi binawasan, baka po bumigay ang dam. Pag nawasak po ang dam, malaking gastos na, mas mapanganib, mas delikado. Isipin mo kung masira yung dam, so lahat ng tubig doon, bubuhos sa mga bayan-bayan na mababawang lugar at probinsya. So kaya binabawasan lang unti-unti, although malakas po, marami po yung tinatapon tubig. So kaya kung continuous ang pag-receive, pagdating ng mga tubig sa dam galing po sa mga kabundukan ng iba-ibang lugar ng Cagayan, kung saan po mas mataas yung mga mountain na ito kumpara dun sa mga dam, ay hanggat tumatanggap ng tubig ang dam, magpapakawala ng tubig naman po yung mga kinaukulan. Hindi po pwede kasi na continuous na tatanggap ng tubig tapos isasara nila yung pagpapakawala. Naku, delikado nga po. So yan po, kaya para maintindihan, hindi po ito bago dahil matagal na naman itong ginagawa ng mga otoridad, hindi lang ho sa Northern Luzon, kahit naman ho dito sa Bulacan, kahit ito yung marami mga dam, Bustos Dam, Angat Dam at kung ano dito sa Bulacan. Kaya nga po nitong huling 2 araw, tumubog din ang Bulacan kasi nagbawas din po ng tubig ang mga dam na malalapit dito sa Central Luzon. Okay? So, nawala na ang tubig dito sa Central Luzon at Metro Manila. Ang nagkakaproblema nga po ngayon ay ang Region 2. Yan nga pong Isabela at Cagayan. Pero tulad ng sinabi ko, nagpadala na po ng maraming mga sundalo at pulis at Philippine Air Force, ang ating mga Navy, pati Coast Guard, pinadala na po ni Pangulong Duterte. Katunayan, nagtayo nga agad si Pangulo kanina ng task force na tutulong sa lahat ng biktima. Pati lahat ho ng mga chopper, lahat ho ng sasakyang panghimpapawid ng ating Philippine Air Force na available, na pwedeng lumipad kanina ay pinakawala na para i-rescue ang marami pong mga nasa sa bubungan. Kaya lang ho, dahil gabi na ngayon, so delikado to stop operation kung meron man. So hindi na pwede ang chopper. So mano-mano talaga po. So yan po yung hindi magandang balita. Kaya ko po ina-update ito. Alam ko po kayong mga kababayan natin, kahit dito sa Metro Manila, sa Luzon, Visayas, Mindanao, nag-aalala sa kailang mga mahal sa buhay, kaibigan, dyan po sa nabanggit na lugar. At kahit po yung mga OFW at mga kababayan natin sa abroad, kahit na hindi na OFW, nagpalit na ng citizenship, American citizenship, Canadian na, kung ano man po, nasa Europe. Pero may pagmamahal kayo kasi marami pong mga kababayan tayo sa abroad na mga taga-Region 1 at taga-Region 2. Especially ang Isabela at Cagayan. Maraming Ilocano, maraming mga taga-Cagayan ang nasa abroad. So ito ho yung nangyayari sa kasalukuyan. At inuulit ko, hindi po nagpabaya ang Office of the President, hindi po nagpabaya ang lahat ng... ako, kaibigan ko pa si Governor Mamba ng Cagayan. Isang araw pa siyang nananawagan ng problemang ito at lagi naman problema doon basta nagkaroon po ng masunod-sunod na mga typhoon at maraming ulan. Talaga hong laging lumulubog ang kailang probinsya. Actually, ilang beses na hong lumubog yung ibang mga bayan doon itong nakaraang buwan pa. Kaya lang po mas matindi ngayon kasi nga po hindi biro ang ibinuhos na ulan nabdala ng nakalipas na bagyong si Ulysses. Ganito ko kasi ang sitwasyon. Kahit wala na hong bagyo, kahit wala ng signal, pero kung umuulan pa, lalo na ho sa mga bundok, tuloy-tuloy ang tubig na bumababa. At kahit tumigil pa yung ulan, pero kung maraming tubig na nakaimbak sa kabundukan, bababa at bababa ang tubig. Ganoon naman ang tubig, pababa ng pababa. Hanggang sa makarating yan sa mga ilog, makarating sa mga dam, makarating kung saan. Okay lang kung sa ilog pupunta yan. At pupunta yan kung saan lugar. Pero pag sa dam nagpunta yan, natural, papakawalan na din ng dam yan, tubig na, dahil parang hindi makasira yung kailang dam, mas malaki po ang magiging damage. So, yan ang problema. So, yung po mga taga rito sa Metro Manila at mga taga Bulacan nakaka-recover na, especially dito sa Marikina. Although dyan po wala nang baha sa Marikina at saka sa Antipolo at Rodriguez, San Mateo at iba pa, Rodriguez at Montalban. Kaya lang, kahit wala nang baha dito sa Metro Manila at ilang karatig lalawigan, ang problema yung Operation Linis. Patuloy naglilinis at yung mga evacuees, nasa mga evacuation center, wala pa rin silang kulang sila ng pagkain, damit at saka po tubig. Medicine siguro, ganun problema rin. Kaya ginagawa ng paraan. So hindi po biro. Talagang nakakalungkot. Itong 2020, napakarami pong pagsubok sa ating bayan.
At ito po ay sinasabi ko dahil yan ang totoo, pero inuulit ko, hindi po nagpapabaya ang ating pamahalaan, ginawa ng ating Pangulo, ginagawa ng ating gobyerno, ang lahat para maisalba ang mga taong naiipit nitong nangyaring ito. Okay? Sige, kaya sandali, okay ba yung signal natin? Bakit umiikot-ikot lang ito? Okay lang ba? Okay naman, no? Okay yung signal natin? Malinaw? O, sige. Thank you. Yan po yung ang Armed Forces of the Philippines, Navy, Army, Air Force ay dineploy na po sa mga lugar na yan, including Philippine Coast Guard. Kung dahil ang Coast Guard ang meron mga gamit para sa pag-rescue. Then po sa may parte ng Northern Luzon. Okay? O sige. At pwede kayo magtanong, inulit ko, pwede kayo magtanong at sabot ng ating kakayanan ay ako po ay sasagot sa inyong mga tanong. Samantala, si Windy Inisario Hashimoto is also watching na po siya. Thank you. Siguro taga-Japan ito. Bakit Sige, huwag niyo kalimutan Mike Abi Opinions. Share, like at saka subscribe. At yung notification bell po ay pindutin na rin nyo para lagi kayong updated. Kahit natutulog kayo, kahit sa kayo nadudo, automatic po yan. Mag-update po kayo sa mga na-upload ko at nilalive ko na mga paghahatid ng mga balita kung ano ang ginagawa ng gobyerno para tulungan ang ating mga kababayan. Edgar Hortelano, magandang gabi Sir Mike. Good evening. Atito De Rojas, okay? Ay watching from dyan sa may area ng anong tawag dito? Sa Barcelona, Spain. Thank you. Ayun, sabi nga ni Windy ay taga-Japan siya. Thank you. Romel David, boses Aipo, anong boss, boses Aipo. Tama ba? Thank you. Munina sa ito, Good evening po, Sir Mike. Thank you. Ambok Pabilla, good afternoon, Sir Mike. Watching from Doha, Qatar. Thank you po. Okay. Mula sa Dubai pala itong si Edgar Hortelano, taga Dubai United Arab Emirates. Okay. Thank you. Oy, si Janine Ilagan, okay? Yung pamangkin ko nandyan sa may Batangas. Good evening, kumusta kayo dyan sa Batangas? Ate Henny Ilagan, thank you. Benji Flora Bakiano is also watching. Good evening po. Thank you. Mula po sa Australia. Naku, ahead ng 3 hours ang Australia, so gabi na sa kanila, pero gising pa yung ating kababayan. Armand Martinez is also watching. Narda Niding Lacuesta, good, gandang gabi po Sir Mike. Ingat po kayo dyan. Lagi pong, okay, watching from Singapore. Salamat po. Filipa Abilino, Atinan, okay? Good PM, Sir Mike. Thank you. Thank you po, salamat. Alex Aquino, magandang gabi Mike. Thank you Alex. Kumusta ka dyan sa Marikina? Speaking of Marikina, meron palang na-interview ng aking kasamang si NJ Mondehar sa SMNI News. Itong si Mr. Batika. Okay? Samantaling ko na si Mr. Batika at saka si Mrs. Carol. I'm sorry Carol Batika. Ito pala ay principal ng isang malaking eskwelahan dito sa Metro Manila, taga-barangay Nangka, Marikina. Ako lagi pala nakasubaybay sa akin ito, lalo sa umaga sa television. Okay? Nako, Mrs. Carol Batika, Mr. Batika, marami pong salamat. Taga-barangay Nangka, Marikina. Nag-request pa nga siya na sana daw ay makakita ko ng personal kasi yung una daw, sabi ni Mr. Batika, yung asawa lang yan talagang gigising na maaga para lang makinig at manood sa atin. Aking mga programa sa telebisyon. Pati daw siya nahahawa na. So gusto ko makita, schedule lang natin kasi may COVID pa. Pangalawa, alam pong kayo po ay biktima rin ng pagbaha dyan sa Marikina. Naalala ko ng bigla dahil si Alex Aquino ay taga Marikina. Thank you Alex Aquino. Kumusta na? Okay, sana okay ka rin. Romel David, thank you. Villanueva Puhico, good afternoon o good evening Sir Mike, watching from Taiwan. What happened po sa Cagayan? Bakit po grabe ang baha? Ina nga yung pinapaliwanag ko. Buti na itanong ulit nyo. Matindi po ang baha sa Cagayan. 25 bayan na ang report kanina pa yon. Baka nadagdagan na. Lumubog sila sa tubig baha, mga bubong na lang. Nakikita at ang mga tao ay nasa bubong dahil nga po nagpakawala yung mga dam. Mega dam. Diyan ho sa Northern Luzon, dahil nga ho sa maraming tubig, nag-overflow na, sumobra na yung tubig, kaya binawasan. Kaya naman po, dumubog yung mga
bayan-bayan. Pero hindi ho bago. Lagi naman hong ginagawa. Kaya na basta tag-ulan. Kaya lang po ngayong panahon ito, sobrang dami ng tubig na pinakawalan. Okay, sana po nasagot ko yung tanong. Len Cantong, good evening Sir Mike. Abe, always watching here in Jeddah, Saudi Arabia. Thank you. Ted De Guzman, good PM Sir Mike. Thank you. Lisa De Los Santos, hello po Sir Mike. Gandang gabi po. Watching from Tanay Rizal. Salamat po. Thank you, thank you. Mored Lamponi, good evening Sir Mike. Musta na po kayo? Okay lang po kami rito. Wala nang typhoon. Kaya nga lang ho, ating inaalala yun hong minumonitor po ng buong gobyerno, local and national, ang buong Cagayan at Isabela dahil nga ho sa matinding flooding o pagbaha na nangyayari doon. Magandang gabi po Sir Mike. Thank you. Hindi nagpakilala pero taga-Japan ito kasi yung sulat Japan, ano ha? Maria Lanila Tang. Magandang gabi po Sir Mike. More power and God bless. Thank you. Manong Song Michelle. Good evening po Sir Mike. Mabuhay po kayo dyan. Ingat. Thank you, thank you, thank you. Ingat din po. Okay, Vincent Kim Ochenang. Sir Mike, grabe po ang si attorney, ano ba yan? Attorney Glenn Chong. Kinasuhan ang dating 3 PNP chief. Okay? Ayaw ibigay daw hong ebidensya laban po sa pulis na pumatay kay Red Santillan. Si Albayalde, Gamboa, Ascolan. May warat of arrest. Okay lang po yan kasi meron siyang bodyguard niya namatay. Karapatan po niyang mag-file ng kaso kung sa tingin niya. Alam niyo, kahit naman sino pwedeng idemanda. Yung pagpapatunay, ibang usapin na yan. Ang korte ng bahala doon. Okay lang po yan. Okay? Sana, karapatan po ni Attorney Glenn Chong yan. Okay? Dahil tao niya yung namatay. Mia, Sir Mike, good evening po. Anong ahensya pwede makapagpadala ng tulong sa Region 2? I-directa na ho niyo sa DSWD o kaya po sa Red Cross. Kasi kung i-directa niyo sa Cagayan, baka hindi makarating doon dahil nga ho sa may problema rin yung Cagayan, may problema sa Cagayan, baka hindi masikaso. So ang advice ko po para safe na safe, hindi ko naman sinabing hindi safe sa local, idaan po niyo sa DSWD o kaya sa Red Cross. Yan po yung merong kapabilidad na gawin yan. Okay, at may tulong. Tama po, salamat Mia. Kung ano man ang tulong, actually nangangailangan ng tulong, hindi lang po yung mga taga diyan sa Cagayan, pati ho yung taga rito sa may Montalban. Wala pa rin silang kulong pa rin ng pagkain, pati yung mga taga Marikina. June J.R. Estrella, good evening Sir Mike. 4 a.m. dito, watching from Vancouver, Canada. Isipin mo, madali alas 4 pa rin ng umaga, gising na. Okay? So, dyan po sa may Vancouver, Canada. Alice, watching from Germany. Thank you. Sir Mike, medyo malakas po ang echo. May echo ba? Ala ko ba okay? Okay naman siguro. Malakas lang siguro yung boses ko. Okay na siguro. Thank you, Alice. Thank you. Joyce Calvin, good evening, Sir Mike. Watching from Macau. Ano daw yung bagong news? Nga ho yung bagong balita. Yun ho nangyayari sa Cagayan. Lubog ho ang marami mga bayan doon sa tubig baha. Yan ang bagong balita ngayon. At ang bagong balita rin, may action po. Task force, nagtayo po ng isang task force ang ating Pangulo. At ang lahat ng militar na available, lalo sa area niyan, ay pinatutulong sa rescue operation. Maisalba yung mga nasa ibabaw ng bubungan dahil nga po dito sa malakas na pagbaha. Dahil nga ng pagpapakawala ng tubig sa mga dam. Selena Ganitano, good evening Sir Mike. Okay, mula po sa Iligan City po ako. Parang dagat po sa amin. Ako pati sa Iligan City, para daw dagat. Lalo sa Cagayan River. Ayan Ilagan City. Ayan, parang dagat na raw sa kanila. Ingat po kayo Watching from Hong Kong. Yan, nasa Hong Kong siya. Pero kaya nakanalaman niyo siguro ito dahil nung sinabi ng kanyang mga kamag-anak. Indong ang Sir Mike, Ilan po ang bukas ng tourist natin? Please pakisagot lang. Tourism? Okay na po. Ang tinahong bukas. Saan ho ba lugar ang gusto nyo? Bukas na po Nag-order na po ang Department of Tourism. Nabukas na po sa Luzon, Visayas, Mindanao ang tourism natin. Yung mga, pero hindi ho lahat. At saka po, merong pa rin hong limitasyon. Sa mga hotel, accommodation, may mga limit pa rin. Pero marami na hong bukas. Hindi lang ang Boracay. Marami na pong bukas na mga hotel at resort dito sa Pilipinas. Okay, April Agit, thank you. Leslie Pahilan, Laban lang Pilipinas, bangon tayo. Good evening, Sir Mike. Watching from Macau. Thank you. Taga Macau, dyan po sa China.
That's Reyes. Good evening, Idol Mike. Thank you. Gemma. Gemma. So, ano ha? Last Saturday night, Sir Mike. Stay safe. Ano? Watching from La Union. Oy, kumusta na kayo mga taga La Union? Okay lang ba kayo dyan? Sana po okay lang kayo. Joby Porras Deloria. Good evening, Sir Mike. Watching from Karachi, Pakistan. Yan po yan sa may gitnang silangan. Susan Gangan. Shout naman po, Iligan City, Isabela, sir. Okay, hindi no, may problema rin. Okay, stay the host sa mga Ilocanios. Thank you, Ilocano, Ibanag at Etawis. Ano ho? I love you all, sabi niya. God bless, watching here from Singapore. Susan, ingat-ingat lang, ano ho? So, kung kayo may mga kamag-anak, kaibigan po sa may Cagayan at Isabela, at meron pang communication, ay tawag-tawagan nyo, text nyo, chat nyo. Pero kung hindi sumasagot, huwag kayong mag-alala. Pero baka nga po dahil nga sa grabe yung flooding, baka wala na yung cellphone or wala na ho yung mga linya-linya. Mirna is to open. Ano? Good afternoon, Sir Mike. Always pray lang po. Thank you. Si Boy Azul, ano ha? Gandang gabi, Sir Mike. Ito yung nasa Australia, so ahit ng 2 hanggang 3 oras, kaya gabi na sa kanila. Mabuti gising pa si Boy sa mga suki natin, taga-Australia, Filipino-Australian, Filipino nandiyan sa Australia. Ernesto Kayunan. Good PM, Sir Mike. Thank you po. Ernesto Kayunan, thank you. Ricky Rimo. Okay, good PM, Mike. Kabayan, watching from Mandaluyong City. Sige lang po magtanong po kayo at sa abot ng aking kakayanan na aking pong pasasagutin na inyong mga tanong. Sir Mike, job with, thank you. Net Rivera, Nesrin Dumblao, Makalangkom. Hi, good PM, Sir Mike. Kumusta po kayo? Lahat yan po sa Pinas, watching from Doha, Qatar. Thank you. Ernesto Kayunan, thank you. God bless, thank you rin ho. Romel Oriel. Kuya Mike, ask ko lang po, kasi po OFW ako, 4 na taon na at almost 10 years po akong seafarer. Naoperahan po ako saan ito? Naoperahan daw siya, sabi sa akin ng SSS ay disable lang daw po. Ang nakakapag-wheelchair, ganun ba? Teka muna, kung naoperahan ka, automatic yan, dapat tulungan ka ng SSS. Okay? Or tulungan ka rin ng PhilHealth. Yan po ang pwedeng makuha niyang benepisyo. Kung ikaw naman ay seafarer at ikaw hindi na kaya magtrabaho, dapat tulungan ka ng shipping company. Hindi pwedeng wala. Nasa batas yan. Dapat bayaran ka ng shipping company, dapat makakuha ka ng benefit sa SS, dapat kung ikaw magpapagamot, tulungan ka ng PhilHealth. Yan po yung advice ko, kailangan yan. Huwag kayong papayag ng mga seafarer na kung kayo po'y na-operahan o na-aksidente, kung ano man sakit, kailangan bayaran kayo ng inyong mga shipping company. Kung anong dahilan kung bakit kayo nagkasakit. Okay? At, sa likod. Spine, sa likod pala ito. Kala ko, lugar yun. Anyway, sige. So, kailangan po ay, inuulit natin, kayo po ay makipag-ugnayan sa SS, hindi ho pwedeng hindi kayo tutulungan. At kung kayo magpapagamot, ay allow din po kayong humingi ng benepisyo o tulong sa PhilHealth, SS at PhilHealth. Okay? At saka yung shipping company. Okay, Jolie Obaldo, Landich II. Thank you. Taga Villas, Pangasinan. Okay, pero sila ay nasa Paris. Napakaswerte ni Mayor President. Daming sako nang nangyayari sa kanyang termino. Napakaswerte. Paano naging napakaswerte? Daming ang problema. Kaiba naman. Ang laki ng problema ng Presidente. At tayong lahat, hindi lang ho si Presidente. Tulungan natin ang Pangulo. Hindi niya ginusto itong kalamidad na ito at hindi rin niya ginusto ang COVID. Nagkapatong-patong, hindi po tapos ang COVID. Itong kalamidad po ay napakatindi rin. Talaga naman, Maria Leia Ombion. Good evening, Sir Mike. Thank you. Vincent Kim Ochinang. Sir Mike, grabe po sa... okay, nabanggit ko ito kanina. Hindi bali arestuhin o kasuhan. Hindi naman. Roselyn Haman. Thank you. Shirley Balincos. Good evening po, Sir Mike. Thank you. Alex Aquino, dahil sa pag-abuso ng tao sa kalikasan, yan ang sanhi ng baha. Mabuti pa ang merong dam. Merong dam. Yan. Kasi nabipigilan ng tubig, ano ba yan? Dahil kung umaharang sa tubig, at kung mapupuno lang mo ay saka pa lang, ito magpapakawala. So yan, Alex, tama yung sinabi. Kasi yung diniscuss ko nga kanya umaga, dun po sa programa nating sukatan sa radyo, talaga hong ang isang dahilan ng mga flooding na yan ay yung illegal mining, legal and illegal mining, legal and legal logging,
illegal and legal firing. Yan po yung sumisira ng ating kalikasan. Na pag nakuha nila yung kailangan sa kanilang negosyo, iiwanan, nakatiwangwang. Ayan po yung dahilan. Kaya sabi ko nga, tama-tama ito binubuo na Department of Disaster Resilience. Baka ito yung tututok sa ating kalikasan. Para before, during, and after ng kalamidad, isang department lang ho ang mga ngasiwa. At alam na ang gagawin. Before yung kalamidad, dapat nakakapaghanda sila. Yun po yun ngayon po, hindi. National Risk Reduction and Management Council, parang coordinator lang sila. Kulang na kulang ng mga paghahanda. Maria Victoria Vista Sanchez, good afternoon. God bless you, military men, for the rescue. Yan ho. Salamat po. At nandun ho mga military tumutulong. Ulit ko, Army, Navy, at saka Coast Guard, at saka yung task force na binuo ng ating Pangulo para ho mag-rescue dyan po sa mga taga-Cagayan. Vilma Ancheta Palakay Yaw. Good evening, Sir Mike. Salamat po sa pagpaliwanag para maintindihan ng taong bayan. Thank you po. At atin naman pinapaliwanag ng lahat. Josie Ordas Tolentino. Good evening, Sir Mike. Ingat po kayo. God bless po. Watching from Hong Kong. Salamat. Ingatin po kayo. Dolores Patawaran. Magandang gabi po, Sir Mike. Abe, thank you. Mored Lamponi. Sir Mike, nakakalungkot ang nangyayari sa ating bansa ngayon 2020. Nakapanlulumo, pero salamat po sa Diyos at maaga po ang gobyerno. Salamat po, ginagawa naman talaga ng paraan ng gobyerno. Salamat at masipag din ng Pangulo sa ating bansa. Ginagawa lahat talaga. Task force ang binuo para ho isalba. Kung di ako nagkakamali, bukas yata naka-schedule ng Pangulo na magpunta ng Cagayan. Iikutin yun sa magitan ng chopper ang mga lugar. Hindi lang ho nagawa kanina dahil siguro marami pang ginagawa. So bukas po, ang na-schedule kung itutuloy, di mas maganda. Kung ano man, basta bukas ko na-schedule ayon kay Senator Bongo. Bala ko nilang ikutin ang buong Cagayan at Isabela para makita yung malaking damage, ganong kalawak. Pero initially nga po, 25 towns. Sabihin, 25 bayan. 25 towns. Town ho, bayan. Ang siya pong biktima nitong initial po na binabaha ngayon. Okay? Sandali. Okay. Samantala, Nick Tambolero. Magandang gabi po, Sir Mike. Watching from Lantuan, Island. Saan ba lugar yan? Sige. Okay. Virgie Maranan. Thank you. Hello, Sir Mike. Good evening. Okay. Watching from California pala ito. Taga-California. Thank you. Okay, totoo po, Sir Mike, very supportive po ang ating presidente, sabi ni Maria Victoria Vista Sanchez. O nga, ginagawa naman po ang lahat. Marites Remo, yun. Nag-reflect lang doon sa ilaw ko. Gandang gabi po, Sir Mike. Thank you. Imperial Little Junior. Hello. Okay, Idol Mike. Thank you. Watching, on board na naman ito. Lagi itong on board. On board Golden Princess sa Singapore. Kalungkot po ang nangyari sa Cagayan. Opo, talagang hindi biro. Alam niyo kung ganitong pangalawang araw na po ito Hindi naman ito ngayon lang. Isipin mo yung 2 araw kang nasa bubungan. 2 araw kang hindi ka makakatulog kasi nga ho yung darkasan ng tubig. Kung inyo pong nakita yung malakas ng kabundok na buga ng tubig galing doon sa dam, ay talaga hong napakaraming tubig na. Kahapon pa nagpapakawala. Pero tama rin yung comment ni Alex Aquino, mabutit may dam kasi kung walang dam, tuloy-tuloy yan Galing sa bundok, diretso sa kabayanan, mas mapanganib, mas delikado. At least na-control lang dam. Kaya lang po itong dam, hindi naman pwedeng makuha niya lahat yung, hindi kakayanin niya yung person ng tubig, kailangan mabawas. Okay? Para anong tawag dito? Para hindi po masira. Okay? April Agib, thank you. Baka ganun din po ang gawin ni Sinas. Huwag na sana, dami ng sakripisyo ni Atty. Glenn Chong. Alam mo, alam kong malungkot yung nangyari kay Atty. Chong, yung kanyang bodyguard ay napatay, pero under investigation po yan. Alam ko yung kaso nga na-file na. So ayaw ko nang i-discuss po yan. Hindi ko alam kung ano yung status ng kaso, pero alam ko ay naghahanap ng katarungan pa rin yun siya at kanyang bodyguard doon sa pagkamatay nung ito'y na-ambush doon sa Kainta, noong nakaraang taon pa yan. Tagal na yan Pero naghahanap pa rin ng hustisya. Morid Lamponi, thank you. Ingat. Okay? Ani Adaw Abe is also watching. Mula po yan sa Barcelona, Spain. Amy Choa, good evening po.
Yema Salabaria. Good evening, Sir Mike. Watching from Thailand. Okay? Ani Dadawga. Kuya Mike, good evening. Kumusta na kayo? Kumusta na? Ingat-ingat na. Okay lang kami rito. Wala nang typhoon, wala nang baha sa Metro Manila. Ang problema, Operation Linis sa may Marikina at iba pang mga lugar na dumubog din, na halos bubong nilang nakikita. So ngayon, Operation Linis, napakahirap paglinis. Ang mga tao doon dumadaing. Pero tuloy-tuloy po yung mga non-government organization, voluntaryong tumutulong at lokal na pamahalaan. Okay. Otelia Yurong. Good evening, Sir Mike. Watching from Japan. Samuel Campoy. Ano ha? Naman, wala. Okay. Dali. Dolores Patawaran. Okay po, Sir Mike. Peng Galan Danau. Happy weekend, Sir Mike. Ingat po kayo. Thank you. Panay kamalasan daw ang 2020 sa mga Pilipino. 15 sana sa taong 2021. Sabi ni April. Well, talagang wala. Kalikasan po at saka kalikasan at itong nangyayari. Sandali, bakit nangyari? Okay, sandali. Vincent Kim Ochenang, Sir Mike. Grabe po si okay, bakit ilang beses na dumaan yun? Kanina pala tinatalakay ang kwentong na yan. Nick Tambolero, kailangan talaga maging federal system na ang ating bansa kasi hindi na ho pwedeng isa-isa ang sa lahat sa presidente ang lahat ng solusyon sa problema ng bansa. Pwede, may point naman, pero kahit po federal system, ang pag-presidente ka ay kailangan pa rin tumulong dun sa mga bayan-bayan at probinsya. Okay. Ang kailangan ako para ho sa akin, tulad ng sinasabi ko na, kailangan ho talaga ay magsakripisyo at disiplina. Ako, naniniwala ako na kaya ganitong matindi mga flooding sa ating bansa ay yung pagkasira ng ating kabundukan ng ating kalikasan. Kasi nga, merong legal at illegal mining. Merong legal at illegal quarrying. Merong illegal at legal na logging. Kaya ko sinabing meron legal kasi iba naman, pinibigyan ng permit yan. Legal nga ho yung dahil kasi negosyo yan, business yan Maraming ginto sa Pilipinas, maraming minimina-mina rito. Kaya lang ho, sinusobrahan ng iba. Sa halip na 1 hektarya lang, ginagawang 3 hektarya yung hinuhukay. Yun, nasisira, nabusok. Okay? Aniya daw, nasa Barcelona, Spain. Thank you. Shirley Balingkos, thank you rin. Juan Alberio, magandang gabi po, Sir Mike. Watching from Saudi Arabia. Salamat po. Luis Lingaro. Okay? Good evening, Sir Mike. Watching live here in Dubai. Okay? Lolong Eli, at saka Poyo. Sige, nagpapabanggit. Thank you. Sige. Ingat lang po. Ronald A. Pardenas. Okay. Good evening, Sir Mike. Watching here, always here, Riyadh, Saudi Arabia. Okay, sa iyong program. Thank you. Ingat lang po. At nagbibigay lang tayo ng mga payo rito. Samantala, si George De Rojas. Gandang gabi po. Diyan sa Sir Mike. Thank you. Asan ba ito? Nasa Spain ba ito? Nasa Barcelona. Okay, thank you. Watching din. B. Masbad. Hi, Mr. Mike Abi. Kumusta dyan po? Always watching from Malaysia. Good evening sa mga taga-Malaysia. Isagamo Kamimora. Good PM, Sir Mike, watching from Tokyo, Japan. Okay, salamat. Milagros Sambere. Gandang gabi po, Sir Mike. Taga-Taytay, Binangona, Rizal. Uy, kumusta na kayo dyan? Sa Taytay, Binangona, kayo ba'y binaharin? Kayo ba'y nakarecover na? O puli nakarecover na dahil mataas naman yung lugar na yan. Dave Villanueva, good evening, Sir Mike. Okay? God bless po. Thank you. Okay po kayo makakalimot, Mike Abi Opinions, para updated po kayo sa lahat ng mga tinatalakay ko sa radyo, television, at saka itong ating Facebook Live. Mag-subscribe po kayo, or like, or share, subscribe, at saka notification bell po para updated kayo. Automatic yan. Pag pinindot nyo yung notification bell na yan, ano mang oras, araw, at may ginagawa kayo, darating yan, kung ano po ang mga update sa mga ina-upload ko, nilalive ko, at ginagawa ko araw-araw. By the way, doon sa ibang mga bago natin taga-subaybay, meron po akong programa sa television, alas 8 na umaga hanggang alas 10, araw-araw yan, Monday to Friday. Pagdating naman sa tanghali, alauna hanggang alas 2, inilalive ko pwede sa Facebook yan, yun ang akin pong programa na sukatan sa radyo, sa television, Usaping Bayan. Sa radyo ho, sukatan. Monday to Friday, hanggang Saturday pa yan. Pag Saturday, 10 to 11 naman, ibang oras. Kaya Sunday lang tayo nagpapahinga. Pag ganito naman noong gabi,
ng Saturday, ito yung Facebook Live natin sa Mike Abby Opinions. Ano ha? Yung opinions po, merong S ha. Tsaka ilagay po ninyo yung opinions. Pag hinanap nyo, hindi pwede yung Mike Abby lang. Baka maligaw kayo, makarating sa ibang channel. Okay? Dave Villanueva, thank you, thank you. LB Asilo Abby is also watching mula sa Barcelona. Romeo Padador, Pudador, thank you. Good evening, Sir Mike. Kuya Mike. Shoutout po, thank you, thank you. Dito po sa, Sisigan, ito, ni Kuya, Sisigan. Sisigan? Sa Sisigan. Ay, sabihin lugar ba yun? Okay. Sa Luma, Binyang, Laguna. Mga taga Laguna. Good morning. Kumusta? Good morning. Good evening. Kumusta mga taga Laguna? Malamig-lamig na dyan. Kasi alam mo naman, pag nasa probinsya, medyo malamig ang panahon. Medyo malamig-lamig ang mga nangyayari. Okay? Sige. Villanueva, Puhico. Ingat lang kayo dyan. Si Lito Vicente. Si Lito. Is also watching. Thank you, Lito, Thank you. O baka may mga kamag-anak ka. Kumusta ba yung mga taga-Nueva Ecija? Alam ko mga taga-Nueva Ecija lumubog din sa baha Actually, itong buong Central Luzon ay marami nakatanggap na maraming tubig nitong si Ulysses. Talagang parang undoy ito. Dito kaya nga sa Metro Manila, lumubog. Grabe talaga, hindi ho pwedeng nangyayari. Hindi biro ang mga typhoon. Ilan ba typhoon ang sumulang lumabas sa itong huling 2 linggo? Sunod-sunod, 3 linggo. Wala pang 1 buwan, 5 yata typhoon ito O 6. Una, yung Opil, tapos Pipito, tapos si Quinta, sumunod si Rolly, napakalakas din, super typhoon. After Rolly, mayroon pang Shoni, mayroon pang Tonyo, at ang pinakamalakas na parang undoy dito sa Metro Manila, ayun nga pong si Ulysses. Ayan 7. Tama ba? 7 typhoon ang sunod-sunod, 7 o 8 yan, grabe. Kaya yung mga ibang lugar, alam mo may mga lupa, o mountain, o kung ano man. Pagka yan po'y nabasa ng unang pag-ulan, tapos dumating uling ulan, so palambot ng lupa. Yan ang dahilan kung bakit naglalandslide. Yan din ang dahilan kung bakit dumadami talaga ang tubig sa mga mababang lugar. Patunayan itong report, sa Cagayan po ay matindi na po rin ang mga landslide, yung mga galing sa bundok. Bumibigay na po yung mga lupa sa lambot. Dito sa may parte ng Nueva Vizcaya, ay ibigyan ko pa naman ng gobernador dito, si Caloy Padilla, baka next week matawagan ko nga. Si Governor Padilla ng Nueva Vizcaya, malaking bahagi kasi ng Vizcaya, mountain, bundok din. So marami yung nagkaroon din ng maraming tubig. May mga issue, may report din ng may maliliit, mga minor, mga landslide. Lalo dyan sa may yung Cordillera Administrative Region. Yung marami matataas na lugar, napakadelikado ng sitwasyon. LB Asilo Abi, good afternoon, Kuya Mike. Okay, hapon sa inyo. On the way, come from, galing doon sa trabaho. Ingat-ingat lang kayo. Diyan sa Barcelona, hapon ngayon, gabi na dito sa Pilipinas. Actually, alas 8:37 na umunang gabi. Rosalyn Haman, good evening po sa inyong lahat. Diyan sa, watching from Sarawak, Malaysia. Okay? Rosalio Arisapa. Magandang gabi po, Sir Mike. Thank you. Then, Kalakat Maldo. Good evening po, Mike. Okay, stay safe. Thank you, salamat. Watching here in Southern Leyte. Sa mga taga Leyte, kumusta na po kayo? Okay lang ho, sige po, magtanong po kayo sa abot ng ating kakayanan ay atin pong sasagutin. Hindi lang ho tungkol sa kalamidad. Kung ano man ang pwede yung itanong. Okay? Ihabol ko lang po ito. Si Heidi Ong Baybayon. Uy, taga Antipolo. Heidi, kumusta kayo dyan? Ingat lang ho. Ingat kayo dyan pagka nag-uulan-ulan. Baka magparoon din ng mga baha-baha. Sandali, singit ko lang po ito. Kasi pinarward sa akin ng mga OFW, napakalaki kasi ng problema ng ating OFW dun sa Syria. 52, mga 52 na mga OFW dun sa Syria talagang gusto makauwi ng ilang taon na, hindi ho makauwi. Hindi naman matulungan ng embassy, hindi ko malaman kung ano nangyari. Matagal na ho natin tinatalakay ito, pero naiparating na ho lahat. Naiparating ko na sa office ni Leo Kakdak, Hans Kakdak, tama ba? Ng OWA. Naiparating ka na rin kay Secretary Bebot Bello itong problema ito. Pero sabi ni Secretary Bebot Bello, walang labor office dun sa Syria. So sa Department of Foreign Affairs, naiparating na rin po yung mga sulat ng mga OFW. Ngayon po, mayroon na hong grupo na naglakas na ng loob lumantad sa social media at nanawagan po silang tulungan ng gobyerno. Hirap na sila. Nakakulong po dun sa embassy natin dyan po sa Syria. Hindi makauwi yung mga 50 pang OFW na kung ilang taon na.
Yung iba, papalit-palit ng iba doon, tumatakas sa mga employer dahil sa hirap ng buhay, maliit ng sweldo, pinapahirapan, nagpunta ng embassy, hindi naman matulungan makauwi. Hindi ko maintindihan kung anong ginagawa ng embassy ron. Napaka-inutil ng embassy ron. Ha? Kaya tawag ito, Teddy Boy Locsin, ako, umaksyon naman po kayo. Ang tagal na ho ng problema ng biktima na nga sila ng gera sa Syria, hindi pa sila makauwi. Inabot na ng COVID. Pero kung gugustuhin, maraming paraan. Pwede namang mula ho dun sa Syria, dalhin sa Lebanon, dalhin sa ibang lugar, din bago makauwi ng Manila. Hindi ho magawa Mukhang may racket pa. Kinukonsinti pa ng mga taga-embassy dahil pinipilit pang ibalik doon sa mga employer kahit tumakas. At para kumita, may komisyon yata yung mga yan kasi nililit ng sweldo ang kinikita ng mga FW sa kabila ng malaki ang kontrata. So mayroong third party na kumikita dyan. Yung ating ambassador doon hanggang ngayon, ilang buwan na po yung problema ngayong taon na, walang nagagawa. Talaga naman. So ayan, nagsalita na po yung ibang mga OFW doon. Naglakas na ang loob, lumantad na sila. At kinukulong sila doon sa embassy. Isipin mo, may mga pamilya. $250 lang ang sweldo. Hindi naman yun ang dapat na maging sweldo nila. So hindi ho na ipaglalaban. Sana naman po ay ma-action na kawawa po yung ating mga kababayan dyan po sa Syria. Okay? Tuloy tayo. Samantala, good evening, Mike. Always watching. Thank you. Mula po dito sa Japan. Matsumoto sa Japan. Thank you. Okay, pero hindi naman pinanggit yung pangalan. Anyway, Annabel Vallejo Reloya. Magandang gabi po, Sir Mike. Watching from Sabah. Okay, thank you. Ingat, taga Sabah. Okay. Amores Rosalie. Good evening, Sir Mike. Watching from Hong Kong. Ingat po. Salamat po. Thank you. Bong Sanchez. Good evening, Sir Mike. Watching from Negros Oriental. Sa Negros at besides Mindanao, wala namang problema. Although sila nadaanan din ng typhoon, pero hindi naman ganun katindi. Bobet Indoso Borja. Good evening po, Sir Mike. Thank you. Ella Goles, watching from Dubai, United Arab Emirates. Good PM. God bless. Thank you po sa inyo. Okay. Mia, salamat, Sir Mike. Sa inyo, sa info, sa information. Salamat po. Wilma Donian, good evening, Sir Mike. From Sydney, Australia. Well, 2 hours ahead sila. So, pinas na kanila, pero nandiyan nakikinig pa rin. Nilo, okay? Sir Mike, good evening. Mabuti pa yung, Banyaga. Banyaga na vlogger, gumagawa daw ho ng paraan para makatulong sa mga nasalanta ng bagyo. Samantalang ang mga lehitimong Pinoy, iniisip lang ho ay pagbagsak ng gobyerno. Teka muna, may political issue pala yan. Okay, so hindi naman ho lahat. Meron hong gumagawa rin ng tulong. Actually, tulong-tulong. Sa panawagan ni Pangulong Duterte na magtulong-tulong, ay gumagawa naman. Hindi lang po national government, pati local government, pati po mga non-government organization dito sa atin sa Pilipinas, iba-ibang lugar. Nagkasabay-sabay kasi, yung Bicol, Southern Tagalog, Mimaropa, kasi ho from Region 1 to Region 5. Kasama na iba pa yung CAR. Yan po yung nabugbog nitong typhoon natin sunod-sunod. At maraming ulan, kaya ho nagkaganon. Ayun. So, kaya humalawak ang pagtulong. Yun yung mga taga-Catanduanes, yung ibang natirang mga bahay, dun sa pagka-super typhoon na si Rolly, pagdaan po nung UNICEF, nawasak pa rin. Kaya wala talagang itinira. Matindi po nangyari talaga. Imelda Galve, good evening po, Sir Mike. Watching from Agna, Bohol. Ingat po kayo. Salamat. Lopez, nakakalungkot nangyayari ho sa mga kababayan natin sa may natin. I praise to all. Thank you sa mga typhoon victim. Marami ho talaga. Okay? Villanueva, Puhico, Sir Mike, meron po bang bagyo na darating? Nakakatakot. At least magiging handa na ho. Well, 22 typhoons ang pumapasok sa Pilipinas taon-taon. Regular yan. Average. Hindi ko alam kung naka-22 na tayo, pero alphabetical. Yun pa lang So, pwede ho meron pa. Actually, ang sabi ng Pag-asa, meron pang 3 darating daw. Ito para dito lang sa November, Baka abuti pa ng December, meron pa ho talaga. Ipagdasal lang natin na hindi masyadong malakas. Hindi ho natin mapipigilan yan. Pagdasal natin na kung may darating man typhoon, bagyo, ay mahina na lang. At yung mga tao po ay dapat hindi na matigas ang ulo. Pag sinabing umalis, bawal, umalis na ho kagad. Huwag na hong, hindi na ho kasi ngayong katuwiran na, sanay na kami rito. 20 years na kami nakatira dito.
50 years na kami dito nakatira. Lahat ng typo nalampasan namin. Hindi ho katwiran ngayon. Iba na ho ngayon ang kalikasan. Anong tawag dito? Dahil nga sa climate change. Pagkatapos kung hindi kulang pa nga ang paghahanda ng ating pamahalaan, talagang may problema. Pagkatapos kung ang mga tao po ay hindi pa susunod sa mga kautusan, hindi po nagkulang ang pag-asa ng announcement. Hindi rin po nagkulang kami sa media paulit-ulit everyday sa telebisyon, sa radyo, sa social media. Ginagawa ko po ang pagbibigay ng mga impormasyon yan. Pero talaga humiram pa rin biktima. Ayaw nilang umalis dahil yung bahay, appliances, at saka alagang hayop ang kailang pinangangalagaan. Mahirap yon. Tess Tradeo is also watching. Salamat. Concepcion de Los Angeles. Good evening, Sir Mike from Cavite. Ingat lang po mga taga Cavite. Romel Oriel, Sir Mike, good PM. Aspe lang po, ligard sa SSS. Apat pa nga hong OFW. Almost 10 years. Ay, ang CPA nga yung aking palaala ho kanina. Magpunta kayo sa SSS, okay, papayag na hindi kayo bibigyan ng tulong. Kasi benefician sa mga inooperahan or kung disabled o kung ano man po. Basta member po kayo ng SSS, hindi naman pwedeng hindi. Judith Aparida. Thank you. Good evening, Sir Mike. Watching from Cavite. Thank you. Ophelia Galang. Good evening po, Sir Mike. Thank you, thank you. Okay, good evening po. Sir, Linda po ito ng Japan. Ask ko lang po, bawal po bang magtapon ng magtipon-tipon ng mga pamilya sa Christmas at New Year? Naho, bawal pa. Actually, sa Cagayan Valley, ay may order na, mayroon ng policy pinapaira si Governor Mamba, wala nang caroling, wala na hong pamamasko. Bawal muna dahil nga mayroong COVID. Di pa ho tayo tapos sa problema sa COVID. Marami pang problema sa COVID, kaya bawal muna hong magkita-kita ho, nagsama-sama sa isang lugar. Lisa Camo, Amimura, Sir Mike, pwede ho bang magdala ng tulong dyan sa Pinas? Pwede ho. Hindi ko lang alam kung anong paraan kayo magpapadala ng tulong. Pakitanong nyo kung saan kayong lugar, nandoon na kung paanong paraan. Pero idirekta po ninyo sa DSWD o kaya sa Red Cross o kung ano man. Kasi kung idirekta nyo sa mga mayor-mayor, kung ganito baka mahirapang makarating doon. Lalo ngayon, alam niyo, pinakamahirap yung baha. Walang dadaanan. Pero kung halimbawa ay gobyerno at saka Red Cross, meron ho silang mga facilities na pwede makagawa ng paraan like Philippine Air Force at ang ating mga chopper. Okay, sana ho nasagot ng aking tanong. Tess, ang aking inyong tanong, nasagot ko. Thank you po. Gabi na talaga ngayon sa gabi na talaga grabe na talaga ang nangyayari ngayon sa Ulysses, Sir Mike. Thank you. Kawawa talaga po ang presidente. Sige lang ha, sa Singapore. Well, hindi lang po presidente. Lahat tayo, lalo na po yung mga biktima. Ang presidente, yun lang talagang trabaho dahil kailangan tulungan. Ginagawa naman po ang tulong. Sabi ko nga sa inyo, nagtayo kagad ng task force ng mga ngasiwa, ang mga militar at national government para tulungan at isalba yung mga nasa delikadong sitwasyon, nasa bubungan ng bahay dahil nga po sa maraming tubig. Alvin Wayan, Okay, good evening, Sir Mike. Pakisabi naman po at pakisabi sa mga dilawan, hindi na siguro sila hahanap. Okay, huwag nang hanapin si Tatay Digong. Yung politika ko yan, huwag na nating pansinin yan. Yung mga naghahanap po kay Presidente, nagpapapansin lang yan. Hindi naman ho kailangan ng Presidente nandun sa tubig. Alam mo yung mga naghahanap po sa Presidente kung nasaan, nagpapapansin lang po yan. Gusto lang publicity. Huwag niyo pansinin yun. Kababawan ng kaisipan yun. Ba't mo hahanapin ng Presidente? Hindi naman kailangan ng Presidente nasa tubig. Hindi naman kailangan ng Presidente nasa typhoon. Nandyan kaya nga merong Cabinet Secretary, after ego ng Presidente. Kaya nga merong mga YOSEC, ASEC, Director, Bureau, at kung ano pa hong opisina, komisyon. Sila ho yung mag-i-implement ng lahat ng programa ng gobyerno. Ang Pangulo ay mag-uutos lang at tatanggap lang ng report. Ganun lang ho yun. Okay? Kaya yung mga gumagamit at naghahanap ng Pangulo, namumulitika lang ho yun. Gusto lang mapag-usapan, huwag niyo yung pansinin yun. Ang mahalaga ay gumagalaw ang national government sa anumang mga tulong para po sa mga biktima. Okay? Vincent Kim o Chenang, Sir Mike, dapat ito pangalanan at ipakita ho sa kanilang mukha ng mga taong corrupt official. Pag oras na may warrant of arrest, sila kung saan ho yung lugar nagtatago, itimbre agad. Tama po yan, okay? Yung tungkol dyan sa corruption, mayroon hong kampanya dyan sa Pangulong Duterte. Pinag-re-report at may reward system, 50 to 100,000 ang reward ni Pangulong Duterte sa makapagtuturo sa isang corrupt
corrupt official, isang corrupt na government official nga po ng gobyerno. Okay? Yan, pwede na kayong kumita, nakatulong pa kayo, di ba? Hanap buhay yun. Isipin mo, hindi naman ilalabas sa inyong mga pangalan, pero pwede po ninyo magsumbong kayo at nang kumita naman, di ba? Reward system. Siragon, thank you. Okay? Agad po ko sa inyo, Mike, dapat tutulungan ho ng bawat Pilipino ng ating presidente dahil ho, lahat po tayo ay parte ng magiging kapalaran ng Pilipinas. Tulungan natin. Thank you. Nilo, thank you. Talagang ginagawa niya ating panawagan. Ang gobyerno, tayo mamamayan. Ang presidente po ay temporary lang ho yan. Lahat ng nasa gobyerno, temporary lang yan. Ang Estado ay taong bayan. Ang gobyerno ay taong bayan. Kaya ho, ang ginagawa ng Pangulo ay para sa ating lahat, tagumpayan ng taong bayan. Okay? Tulungan natin. Yung iba kasi namumulitika masyado. Pag sila naman napusto, wala rin ginawa. Risa Putonya. Okay? Magandang gabi po, Sir Mike. Thank you. Erwin, Ogawa. Good evening, sir. Okay, thank you. Nabayaran naman po ba ako ng, nabayaran naman po ako at pinagamot ako ng company. Ayan, si Romel, Oriel nagtatanong. Okay, Sir Mike. Okay, salamat, Sir Mike. Salamat din po sa Mike sa pagbasa ng pagbate. Thank you. Naman daw ho kaya nito. Vince Emmanuel Oriel. God bless po, Sir Mike. Yun, pinabati-bati na rin. Salamat po sa iyo. Mia, bumabalik yata. Kapwa ka, OFW, tulong po tayo sa gobyerno para ho sa ating sa mga kababayan natin. Tama yan. Benji Atienza. Good evening, Sir Mike. Watching here, Singapore. Shipper Diamond Princess. Thank you. Okay, pabati po sa amin sa Encarnacion Kalatagan. Encarnacion Kalatagan. Apelido ba yun? Encarnacion Kalatagan sa Batangas. Kalatagan, Batangas. Pero Encarnacion, lugar yan. Encarnacion Kalatagan, Batangas. Atienza family. Ayaw nga. Kalatagan kasi lugar yan Atienza family. Salamat po. Ingat po kayo. Tayong lahat at pray na lang. Sige, ingat to. Ang Batangas, biktima rin ng Rolly, biktima ng Quinta, biktima rin po nitong Ulysses. Talagang tatlong malalakas na bagyo yan. Salvador Ballesteros, watching from Vienna, Australia. Good evening, Sir Mike. Thank you po. Good evening po sa inyo. Maria Brown. Either Sir Mike. Maria Beltran Brown, watching from US. Sa US, Chicago po yan. Great. Thank you. Salamat po sa inyo. Ingatan din po. Yan. Okay. God bless. Salamat din. Puro pagmamahal always. Thank you. Salamat po. Mrs. Brown. Maria Brown or Maria Beltran Brown. Thank you po sa inyo. Ulit lang po nagbabalik. Salamat. Irma Jimenez Abatayo. Good evening, Sir Mike. Watching from Hong Kong. Mga taga Hong Kong. Munina siya. Ito tayo nabanggit ko kanina pero may pahabol yata siya. Ay din po ingat yan dahil po sa pag wala kayo, malulungkot po kami. Ay lang ho mga nagbabalita ho ng pawang katotohanan. Thank you po sa inyong pagtitiwala. Ingat po. Okay, sino ba ito? May pahabol pa rin. Ano ito? Si Jolie Ubaldo Landich II. Sana mamulat na po ang tao at hindi ang administrasyon ni Mayor President. At ang issue ay climate change. Natural lang ho na... Okay, sige. So, yung sinasabi niya rito huwag nasisihin ng gobyerno. Wala man nanisip ng gobyerno. At yung iba lang namumuliti ka lang. Kim Kin Yu. Good evening, Sir Mike. Thank you. Encarnacion Clason. Thank you. Hi po, Sir Mike. Good evening. Watching from Sweden. Uy, mga nasa Europe. Malayla ito. Sabi naman, okay, dapat to ay at ang kulay ng tubig din ay para daw huncho. Kasi madumi yan. Tubig, bahaw yun Okay. God bless all. Thank you, family. Sa kanyang family at kaibigan daw lagi. Ingat lang ho. Yan, taga Sweden. Sa Europe yan. Dean Camposano Briones. Good evening, Sir Mike. Watching from Syria. Ayan, sana po hindi kayo kasama dun sa mga tinatalakay nating madalas na mga nakakulong dyan sa Syria. Nakakulong dun sa embassy. Hindi matulungan ng embahada. Walang ginagawa yung embahada. Kaya hindi makauwi yung ating mga kababayan dun gustong-gusto na umuwi. Magpapasko pa naman. Naku talaga naman. Lulu Bolig, watching you happy weekend from Germany. Good afternoon sa mga taga-Germany. Okay. Sabi ni Kim, Mike, merong echo. May echo ba? Wala na echo. Okay na. Si Gumabaw, thank you. Watching from Korea. South Korea yan, di ba? Thank you. June J.B. Bueno. Good afternoon, Sir Mike. Salamat po sa paliwanag at mga balita.
at pag-update ho sa mga relative na malayo sa nasa ibayong dagat. Thank you. God bless. More power to you. Watching from Madrid, Spain. Taga Madrid, Spain. Amy Castro. Mapalad. Good evening, Sir Mike. Taga Isabela po ako. Kawawa doon ho. Tama. Talaga hong grabe. Lugar namin. Dahil malayo ho. Dahil doon sa malayo kami sa ilog. Talagang din hong dagat, dam. Ingat lang daw ho sa Pilipinas. Talagang ganun yan. Makakatabi dyan kung tabi kayo ng ilog, o malayo sa ilog, pero namang pinakawalan ho na galing sa dam, walang pinipiling lugar yon. Basta pinakawalan ho ng dam yun, kahit sa lahat ng mababang lugar, pupuntahan nun. Bakit sinasabi niya ni Kim na, may problema ba yung, okay naman audio? O baka kanina pa ito, pero okay na. Maria Brown, thank you. Dapat si Eliasar na lang. Ano yung dapat si Eliasar? Sino yung Eliasar? PNP? Teka muna, presidente ho ang, hindi ko lang kung yung, sino ba sinasabi mo, pulis ba yan na Maria Brown? Dapat si Eliasar na lang. Ayun, ibig sabihin nun. PNP ba tinatalakay mo? Ano ba yun? Ay si Sinas na ho nakaupo. At yun ho yung gusto ng Pangulo, tayo magagawa. Exclusive yan. Sa kapangyarihan ng Pangulo ang maglagay ng PNP chief. Kahit na isang star lang, pwede niya i-promote yan. Mula 1 star to 4 star general po ang nagiging PNP chief. Okay? Ani Adaw, kumusta na kayo? Kumusta? Paul Adaw, Kuya Mike, kumusta na ho? From Pauli, yung mag-asawa ito. Asawa ni Ani. Thank you. Ingat lang kayo dyan sa Barcelona. Okay? Maritoni Bukaya. Sir Mike, thank you. Ingat po. Kayo lagi. Thank you rin. Ingat din po kayo. Okay? Ingat lang. Maritoni Bukaya, good PM. Sige. Yung sinasabi niya, good PM. Sabi ni Maritoni Bukaya. Good PM. Sige. Lu Aranzo. Good evening, Sir Mike. Watching from Cavite City. Miriam Pormalejo. Sana po ay obligahin ang bawat buong pamilya ng tree planting. At mga bata ho sa school. Maganda ito yung GMRC. Okay. At yung subject daw sa reliyon. Ayos mukhang kailangan na tandasal talaga. Pagdadasal, pagtatanim, ganun ba? Kasi nga yung kalikasan, napakabigat kalaban ito. Tess, ingat na. Thank you. From Singapore, Tess Trajo, thank you. Mas bad, nabangitan natin ito. Bumalik pa ito. Sir Mike Abe, thank you. Take care. Lahat po kayo dyan. Grabe ang bag watching from Malaysia. Thank you. Elena Rivero, thank you. Good evening, sir. Okay. Ingat lang po from Egypt. Nasa gitna silangan ito sa Egypt, di ba? Okay. Salamat po. Thank you. Maray na Banggi. Taga Bicol ito. Thank you. From Osaka City, Japan. Sa lahat daw ho ng bagong Bicolandia. Glory to the God. Glory to the God, Philippines. Tama, sabi ho ni okay. Thank you. Sabi ni Riam Pormalejo. Okay, ingat lang. Marita de Guzman. Good evening, Sir Mike. Ingat po lagi. From Hong Kong. Ingatin po kayo dyan sa Hong Kong. Talaga hong ang ating lahat ng mga OFW. Doon po mga taga-Bisaya sa Mindanao. Kumusta na po kayo? Mag-aalas 9 na. Bilis ng oras. Olo Sawali. Hello, Sir Mike. Kumusta po? Diyan sa Pilipinas. From Rome, Italy. Taga-Italy po ito. Nida, Australia, Casabar. Good evening, Sir Mike. From Toronto, Canada. Good morning sa mga taga-Canada. Toronto, ano kayong oras ngayon doon? Alas 6 o alas 5 ng madaling araw pa? Umaga na ba? Okay. Otelia Yorong, tanga. Ingat lang ho. Nabanggit ko na, may COVID pa naman dito sa Japan. Dumadami na rin. Kaya lahat kayo ay, ganun ba? Nagbabalik ba? Kahit ko sa Europe yata, may mga bansa hong bumalik yata yung problema sa, anong tawag dito? Problema sa COVID. Dito sa atin, marami na. 400,000 mahigit na po ang tinamaan ng COVID dito. Medyo nabawasan na ho yung everyday, pero sa tagal na kasi ngayong araw na ito, bukas, eksaktong na tayo. 8 months ang COVID sa Pilipinas mula March 15. Bukas 15, so eksaktong 8 months na. Grabe na talaga, Lina Cabral, good evening po, Sir Mike, from South Korea. Malamig na sa South Korea siguro. Malamig-lamig na dyan, Ingat-ingat lang, okay? Si Heidi, ngayon pa lang ito si Heidi. Thank you, Heidi, Okay. Roland Mendoza, okay, thank you. Salamat po, Roland Mendoza, Sir Mike, Father bless you. Thank you, Gemma Salabari, thank you. Nabangkitan natin ito kanina. Okay. Sir Mike, regarding po doon sa issue ng ambassador sa Brazil, Philippine ambassador to Brazil, kumusta na ho? Kinasuhan na po yan.
nakauwi na sa Pilipinas. Ito yung nambugbog ng ng kasambahay. Nakita ko yung video, ang dami yung beses yung binugbog. May black eye na nga yung kasambahay eh. Ay, naku, mabigat ho ito. Mga-dismiss ito, may kaso. Dapat ito, matanggalan pa ng lisensya. Walang karapatan maging diplomat. Na dapat ang ambassador, tagapagbantay ng mga Pilipino sa abroad, siya yun ang Google P ng OFW. Kaya walang kakwenta-kwenta yung ambassador na yan. Dapat ay makakalabuso talaga yan. No? Pero may kaso na po. Nandito na ho sa Pilipinas. At si Presidente pa nag-utos na kasuhan ito at imbestigahan at kasuhan. Nakarating po sa Pangulo yung nangyari. Kaya ho talagang walang magawa si Locsin kung hindi talagang kastiguhin niya. Okay, yun po yung update doon. Noon pa, nakarang araw pa ho ginawa ng Department of Foreign Affairs. Rosario Concepcion, good evening Sir Mike, watching from Madrid, Spain. Ingat lang kayo. Merlin Gumajob, tama ba yan? Gumajob, tama pa nga. Good evening Sir Mike. Ingat po kayo lahat dyan sa Pinas. Thank you from Kuwait. Roland Isogon, good evening Sir Mike. Kaya binaha ng masyado ang Cagayan kasi wala ng punong kahoy. Ayan, sa bundok. Naubos na ho. Yan sinasabi natin, illegal logging, illegal mining, illegal quarrying, yan po yung talagang sumisira ng ating kalikasan. Pag hindi po nawala yung mga illegal na yan, talagang lulubog ang ating kababayan, kahit saan lugar, Luzon, Visayas, Mindanao. Meron ho kasing legal. Kaya sinasabi ko, meron legal, meron illegal. Yung legal ho kasi, parte ng business yan, pero may limit na kung paano yung kailang pagmimina at quarrying. Pero iba ho talagang masyadong garapal eh. Walang puro pera-pera lang. Vicky Wu. Paido Wu, Okay, Vicky, thank you. Good evening, Vicente. Sige. Ano ba ito? Official na Ano ito meron? Vincent Kim Otiana, Sir Mike, dapat itong pangalanan. Ito, nabanggit na ito kanina. Salamat, Tessie, thank you. Ayun, sabi ni Tessie Osman Lilangan, from 52 na naging 38 na lang, sir. Ayun. 52 daw yung OFW sa Syria, nabawasan na 38 na lang ngayon, sir. Ang natirang OFW doon. Kaya lang problema, meron pa rin nasa jail na OFW. Secretary Berlio, active Twitter host. Yeah, okay, thank you. Naiparating ko nito kay Secretary Berlio, sabi niya wala silang tao ron. Walang labor official doon. So DFA talagang pag-asa. Sabi naman sa akin ng OWA administrator, paparating nila sa DFA yung problema. Naiparating ko na sa kanila yung mga problema ito. Ang bagal lang nila umaksyon talaga, Tess. Pasensya ka na. Ang bagal umaksyon itong taga-DFA. Naiparating na natin sa kanya ang lahat ng problema ito. Ang bagal umaksyon. Hindi ko alam, maintindihan kung bakit sila ganon. Lopez, watching from France. Thank you. Taga-France. Good afternoon po sa mga taga-France. Emmanuel Gumabon Sagum, watching from Germany. Di Guzman, good PM Sir Mike. Di Guzman, thank you. Early Balingkos, grabe po kasi ang pagkakakalbo ng kabundukan. Ayan. Kaya bumababaha ang mga kababayan natin, binabaha ang mga kababayan natin. Ito yan. Yung aking tinatalaki nga po. Sobra ang paninira ng ating kalikasan at tapos may climate change. Ayan Kaya yung mga dating simpleng baha, ngayon po ay talagang lumulubog kahit malalaking mga bahay. Nakita niyo sa Marikina? Di ba noong September 2009 ay naundoy, lubog ang Marikina. So akala natin na bago na. Pagdating nitong Ulysses, lubog ulit sila. Mga bahay na naman na nakita. Ang bubong na lang nakikita. Lahat putik, lahat tubig. Ngayon po, tuyo na. So napakahirap maglinis. Yan ang mabigat. Sira yung mga appliances. Sira yung mga bahay. Sira yung mga sasakyan. Back to zero. Talagang hirap na hirap ang buhay ng mga taga Marikina at iba pang mga lugar. Pati yung mga taga Catanduanes sa Bicol, Camarines Sur, Camarines Norte, taga Albay, Quezon Province, halos araw-araw nakakusap ko si Governor Suarez sa television. Ay talaga naman grabe ang damage sa kanila. Judith, good evening Sir Mike. May part ng Rodriguez Rizal, di naman po nabaha. Salamat thank you. Meron mga lugar doon hindi. Food residential, pero marami na doon. Doon sa may Muntalban, merong isang OFW nagtatsahan kahapon ba yun kanina? Na meron doon silang pamilyang nangangailangan ng tulong, walang pagkain sa may Muntalban. So, Office of the Mayor at Office of the Governor sa lokal na pamahalaan, sila po yung immediate na dapat ay tumulong. Pakilang Governor Inares ng Rizal, puntahan po ninyo yung Muntalban. Marami daw doon walang pagkain ng mga binaha nitong binagyo. Okay? Leia Dags, Ribadomia Dags, Sir Mike, good evening sir, sa lahat ng mga taga-pakinig. From Negros Occidental. Okay? Sir Mike,
Napacheck na po yung video kung nasira tinanggap ng Facebook. Ano ba ito? Ayaw po na mapanood ng mga tao ng katotohanan. Ano gano'n? Ano yan? Yung video raw na pinadala? Tinanggal daw ng Facebook. Ano ba yung video yung pinadala nyo? Kasi wala tayong magagawa kung ayaw ng Facebook ilabas. Kasi mayroon hong limitasyon sa Facebook ngayon. Pagka medyo personal o brutal, ayaw din nilang ilabas. Ano ha? Lucy Duran, good evening, Sir Mike. Ingat po kayo sa lahat ng mga kababayan natin watching from Hong Kong. Salamat po. Okay, sige, ganun talaga. Ingat-ingat lang po. Romy Villegas, magandang gabi. Sir Mike, watching from, Sir Mike, thank you. Stay safe. Thank you po. Thank you much, for Sir Mike. Salamat po sa inyo. Hindi ka nagpakilala, taga-Japan ito sulat Japan. Sir Mike, pwede na lang akong mag-claim sa SSS. Hospital po ako dito sa Thailand. Member naman po ako. Sige, pwede ka mag-claim. Ang SSL, ang OFW, member ng SSS. Kaya kung meron po kayo mga kailangan, pwede ho kayo mag-claim. Ireklamo po niyo pag hindi kayo tinulungan ng SS kasi member kayo. Voluntary o regular member. Pagka kami problema, kayo mga OFW, pwede rin kayo mag-claim sa ating SSS pag uwi nyo ng Pilipinas. Okay? Shirley Balingkos, kawawa naman po ang alagang hayop na nakatali lang sa mga nakalangoy. Hindi lang hayop, pati mga tao. Mas inuano ko yung tao, kawawa ho talaga yung tao, hindi ho talaga nabibigyan ng tulong. Okay, yes po Sir Mike, hindi naman po lahat ng mga Pinoy ay nag-iisip at hindi magandang gobyerno. Sabi po talaga, dyan ho sa ibang tulungan. Okay, sa bawat Pilipino, lalo ho sa mga ganitong sitwasyon. Okay, sabi ni Nilo, thank you isang tabi ang politika. Correct. Salamat po, thank you. Ano ba ibang mga pangalan? Salamat. Yung iba, hindi ko yata nababanggit. Baka hindi ko mabanggit yung mga pangalan. Pasensya na po, yung iba ho ay nandyan. Benigno sa Kilayan. Thank you, Sir Mike. Okay, Sir Mike, you call my name always. Watching your program for Norway. Norway. Uy, sa Europe. Tama, Europe. Okay. Thank you, Sir Mike. Thank you. Benigno sa Kilayan. Thank you. Nasa Norway. Salvador Ballesteros, correct, Mr. Mike. Mga bobo lang ang mga naghahanap ng kay Presidente. May sekretary at ASEC sa lahat ng departamento. Hindi lang ho. Saka ang Presidente, kahit naman sa buong mundo, wala namang Presidente nagpunta sa typhoon. Habang may typhoon, nagpupunta ang Presidente. Hindi pwede yun. Before and after, yan po. Yung warning, before. Siyempre yung after, yan po yung action. Yun dun saka kung safe na. Yan ho ay kailangan. Pero yung mismong may typhoon, hindi pwede. Bawal. Na-disgrasya ka ron. Aida Monteclaro. Good evening, Sir Mike. Aluminos City, Pangasinan. Musta ba ang mga taga-Pangasinan? Hindi naman kayo biktima doon. Okay lang kayo. Ulan lang. Sana walang baha. Rosalinda Bundok. Good evening, Sir Mike. Thank you. Jennifer Rivero. Good evening po, Sir Mike. From Ubando, Bulacan. Ramil David, thank you. Sam Morales, magandang gabi po, Sir Mike, taga Hong Kong. Shoutout po sa mga anak. At tapo po sa Tinejeron, Pulilan, Bulacan. Pinalanghat daw pinangkyo pa sila sa bagyo ng buong bahay nila. Ganon. Nasira yung bahay. Mrs. Maria Brown. Nasira ba yung bahay? Talaga naman, ingat lang. Aida, thank you, Sir Mike. Gandang gabi po. Sir Mike, ang ganda ng bahay ninyo. Anong bahay? Yung background? Sige, salamat po. Thank you. Aida, thank you. Yung background, kahoy. Okay, sir, salamat to. Mas matindi yung Yolanda. Sir Mike, nabura ang Tacloban, pero sa awan ng Diyos, nakabangon din po ang mga mamayan huwag tayong mawala ng pag-asa. Tama ho. Makakabawar kaya ka-recover ko yung mawala ng pag-asa. Donata Apos. Apos ba yun? Hi, Sir Mike. God bless. From Saudi Arabia. Thank you. Serrano, good evening po. Mula sa Barcelona, Spain. Sita Urbano, good evening, Sir Mike. Province, sa probinsya Cadaho sa province Cadaho sa Nueva Vizcaya may mga namatay dahil nga sa landslide. Totoo yan. Nabalitaan ko rin. Kaya nga, next week, baka tawagan ko si Governor, kaibigan ko yung Carloy Padilla, at ma-confirm ko kung ilan yung patay. Alam ko, meron yata 4. Basta may mga report na patay. May patay sa Nueva Vizcaya, may patay sa Isabela, at saka sa Cagayan. Kasi nga itong hindi lang landslide, saka nga yung flooding.
talaga nakakamatayan. Ingat-ingat daw talaga, totoo yan. So sabi ni Sita Urbano, totoo yan. Merong kasi 60% yata o 70% ng Nueva Vizcaya, mountain. So pag sa dami ng tubig na binuhos, lumambot, bibigay talaga yan. Maapektuhan talaga yung nasa bawang lugar. Anyway, next week, schedule ko yun. Kaibigan ko naman yung ma-interview natin kung ano talaga nangyari sa kanyang probinsya, Aloy Padilla. Maria Leonora, Bolyas, good evening, Sir Mike. Okay, from Tokyo, Japan. Thank you. Okay, salamat po. Mayan ka Formileho, Opo, Sir Mike, Osaka City, Japan. Every day, pataas po ang COVID. Naku, pataas ang COVID-19 na apektado dyan po sa may parte ng Osaka, Japan. Arnelio de la Cruz, good evening, Sir Mike. Good evening, Idol Mike. God bless me, Idol pa. Thank you, May ibang lugar ho sa Cebu, baka ho sa Cebu, Sir, ibalik ang ECQ. Kami problema nga test doon sa Cebu. Balita ko nga bumabalik-balik talaga. Okay, Judith, kapatid, thank you. Lorna Dumanico, okay, good evening, Sir Mike. Thank you. Uy, yung nag-iisa kong brother, nasa Vancouver. Good morning, morning ba sa Vancouver ngayon? Umaga na? Tawag namin dito si Claire Abi, yung kapatid ko, ay bukang gising na. Is also watching mula sa Vancouver, Canada. Kumusta na mga bata? Kumusta na si Justin? Jinlo, Judilo, at saka si Julius, at saka si Lourdes. Ingat-ingat lang kayo dyan. Alam kong malamig na dyan sa may Vancouver, Canada. Shirley Balingkos, good, thank you. Salamat po. Julia Pasinos, watching from Rosario, Cavite. Kumusta po yung mga taga Cavite? Pero huwag po kayo makalimot, Huwag niyo kalimutan, mag-like, share, at saka subscribe, At yung notification bell po, Mike Abi Opinions. Ayan, Mike Abi Opinions. Yung opinions po, merong S yan. Hindi pwedeng Mike Abi lang kasi baka mamaya maligaw kayo, ibang channel ang mapuntahan. Nandun po, marami po akong video dyan. Lahat po ng mga importanteng tinatalakay ko sa radyo, telebisyon, at sa Facebook Live ay na-upload po dyan sa Mike Abi Opinions sa YouTube. Pero maliban ho dito sa YouTube, siyempre, sa YouTube, nandito naman tayo dito rin, Mike Abi Opinions, dito rin sa Facebook Live natin ginagawa everyday at saka every ganitong Saturday. Narcisa Ulile Montoya. Thank you. Hi, Sir Mike. Magandang gabi po sa inyo. Mula sa Kogyo. Yung tanong muna sa... Okay. Tanong muna. Okay. Tama. Dasal lang. Well, yung sa may Kogyo, meron din hong dyan Flooding na report. Diba? Salamat naman ho. At ok naman po ang family ko dyan sa Naga City, Camarines Sur, watching from Dubai. Sabi ni Lorna Dumanico, ay, salamat at safe yung pamilya mo. Otelia Yorong, thank you, Sir Mike. Tanoso Rose, thank you. Mr. Abi, good evening po. Good evening, everyone watching from Japan. Mula kay Monica. Okay, Monica, good evening. Dyan po sa Japan, ahit kayo ng 1 hour, kaya gabi na rin. Irene de Chavez. Sir Mike, watching from Bangkok. Bangon, kababayan ko. Yan ho sa Cagayan Valley. Pagdasalo natin, makabawi sila. Sana'y matigil na ho yung maraming ulan na dumarating na tubig sa dam para ho itigil na yung pagpapakawala ng mga dam. Hanggat may dumarating na tubig sa dam, patuloy pong magpapakawala, lulubog talaga ang mga bayan-bayan. Thank you, Sir Mike, and God bless you. Thank you. Stay safe, Maria Brown. Thank you po, Danoso Rose, kawawa naman po. Ano sabi niya? Alin ang kawawa? Kawawa naman po talaga ang mga biktima. From Malaysia, si Danoso pala ay taga Malaysia. Lourdes Alamon Abi, ayun na. Gising pa rin, gising na rin. Yung wife ng brother ko. Sige, kumusta na kayo dyan, Lourdes? Kumusta yung mga bata? Si Justin, Jinlo, Judilo, at saka si Julius. Ingat-ingat lang kayo dyan. Malamig na sa Canada ngayon. Maria, nabanggit ko na ito. Ulit-ulit lang. Okay, good evening, Manong. Ayun, sabi ni Lourdes. Evening rin sa kanila. Sige, tuloy-tuloy tayo. Atin pong mga yung oras 9:13 ng gabi dito ho sa Pilipinas. Okay? Yung ibang mga pangalan di natin nabanggit iba magtampo iba, hindi ko nabanggit yung mga pangalan, ini-scan ko rito yung mga hindi ko nabanggit. Dami yung mga pangalan lumampas kanina. Okay, tulad nito, Arnelio de la Cruz. Good evening, Sir Mike. Idol, thank you. Hindi ko rin nabanggit kanina yan. Salamat po, yung iba nandito na. Okay, ni-scan ko lang ho dahil yung ibang mga pangalan
Pe Serrano, good evening sir. Barcelona, Spain. Nabanggit na natin yan. Salamat po. Ingat-ingat kayo. Okay. O, sige. Aha. Lahat po ng mga Sam Morales, magandang gabi. Nabanggit na rin natin ito. Ingat-ingat lang. Romel David, salamat din. Salamat po. Ano ha? So, yun ho, ulitin ko lang ho doon sa mga bago nakapakinig. Task Force ho ang binuo ng Pangulo. Combine ng ating Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Navy, Army, at Coast Guard para ho mag-rescue sa mga taga-Cagayan at Isabela na ngayon po ay underwater sila. Bubong na lang nakikita. Grabe ho yung nangyayari doon. Ano ito? Maria P. Ano ito? Iskalikas, ano ha? Minlander. Hi po Sir Mike, watching from Germany. Oh, yun. Pinabangit ko kanina. Taga-Germany, ingat po kayo. Thank you. Ano ha? Ingat-ingat to doon sa mga kababayan natin na mga nandyan po sa ano. Iniskan ko lang, hoy, baka iba hindi ko nabagit na pangalan. Magtampo naman sila. Huwag kayong magtatampo. At yan naman kung hindi ko nakakita ngayon, ay nire-review ko, nakikita ko rin po yung mga pangalan at mga message na nakakarating po sa akin yan. Di ba? Ingat-ingat lang. Vicky Wu, yan, nabanggit natin kanina yan. Thank you. Siguro naman halos lahat nabanggit natin. Yung iba hindi na nagtanong. Sabi ko, pwede naman kayo magtanong. Kim Yu, thank you. Ingat lang po. So, Nueva Vizcaya, Car Region, Cagayan, Isabela, yan po yung biktima ng mga nangyayari. Okay, inulit natin. So, hindi pala 52, 38 na lang. Ayan, correct na natin ito. Na-update na pala. 38 na lang po ng mga OFW na iipit sa Syria. At yung mga naipit to, nagsalita na ho. Yung iba nakauwi na, pero naipit to, talagang gusto makauwi, hindi makauwi. Pakitulungan naman po, sana ng Department of Foreign Affairs. Kawawa naman. Papasko na. Nakailang Pasko na sila. Walang kabuhay-buhay doon. Parang hirap na hirap ang buhay. Okay? So, dyan ho sa mga taga-embassy. Okay? Uli, magandang gabi po kay Mrs. Carol Batika at Mr. Batika na taga-barangay Nangka, Marikina. Lagi pala nakikinig sa akin ito sa telebisyon, pero nalaman ko lang kahapon. Tina-interview nagkita sila ni MJ Mondihar, ating kasamahan sa SMNI News Channel na gusto pa nga makipagkita sa akin. Sabi ko, sige, schedule natin kung paano na, wala ng COVID siguro. Okay? Salamat po. Mrs. Carol Batika. Principal daw po ito ng isang malaking eskwelahan Okay, salamat. At Mr. Yung asawa, lagi daw nakikinig sa atin. Sino yun? Di Mayugan? Ako, nakamangat yung pangalan. Yun yung apelido Di Mayugan. Hindi ko pa nabangas ang pangalan nun. Bigla man nawala. Paul Sabali, namagit rin natin. Thank you. Lina Cabral, thank you. Kudawit, taga South Korea. Okay, Roland Mendoza, nabanggit rin natin yan. Ingat lang po. Iba kasi, baka hindi natin nabanggit yung mga pangalan. Tampo naman. Okay? Lorna, nabanggit na natin ito. Lorna Dumanico. Salamat po. Ingat po kayo. At sa ating mga kababayan, dyan po sa sa marami mga lugar. Ayan, sabi, good evening, Sir Mike. Kaya ho binaha, ayan, masyado nga ho ang Cagayan de Oro City, Cagayan, kasi wala nga daw ho mga punong kahoy na. Yun nga ho, biktima ng illegal logging, illegal quarrying, illegal, mining. Marami yung illegal Ayun, Nida, thank you. Salamat nawala yung pangalan, bilis namang mawala ng pangalan Okay, baka yung iba yung hindi natin nabanggit Magtampo, kayo magtatampo kung hindi ko nabanggit po yung mga pangalan, At yun naman ay makikita ko rin, At malalaman ko kung ano yung mga message. Ay, yung iba hindi masyado nagtanong, Ayaw yung magtanong kung anong isyong pampolitika, ekonomiya, o balitang sports. Muna tayo. Wow, patuloy po ang pagpapalakas ng bawat team. Bawat team dyan po sa NBA. Kasi next week ay sasabihin na yung mga free agent, maglilipatan na. Tapos na yung kontrata o allowed na silang maghanap ng ibang team. Marami ang LA ang pinakaabangan kasi defending champion. Kailangan nilang isa pang magaling para maging big three sila kasi yung iba may mga big three talaga. So malapit na By December 22, mag-i-start na ulit ang 2020-2021 NBA, National Basketball Association. Sa Pilipinas, meron basketball dito pero nakakawalang gana naman itong PBA. Anong nangyari? Bakit nagiging istorya? Nabalitaan ba niyo yun? Na-ibinenta daw noon, parang bigay daw yung laro ng Ginebra laban doon sa San Miguel isang araw. Nakakaloko naman yan. Linuloko nilang taong bayan. Wala na ako ng ganang manood ng mga PBA, pasintabi na po. Wala namang kwenta yung laro minsan katapos ngayon, pumunta pa kayong balita na nagpatalo daw yung Ginebra para lang makapasok sa, sa playoffs yung San Miguel, sister company, naloko na. Yan ang mahirap dyan sa PBA, nakakaduda ng ganyan At nasisira sa mga ganong bentahan ng laro. Nakakahiya. Well, sa NBA po walang ganon. Sa NBA talagang trabaho, laro, trabahong kalabaw, kaya masarap panoorin. Pero wala pa, by December 22,
mag-i-start na ho yung NBA. Yun ang proposal ng NBA management. Pero maraming mga player, ayaw. Gusto, lalo na po yung mga sumali sa playoff, lalo na yung LA kasi pagod pa. Tapos lang nila eh. Diba? Bali sana yung mga sa elimination lang. Hindi umabot ng playoffs, matagal lang pa ngayon. At 3 buwan na. Ay, pero ito hong LA, at saka ho yung kalabang niya, siyempre hindi pa nagpahinga ngayon. Patatapos lang eh. So, ang gusto ni na LeBron James by 22 ng January. Pero ang gusto ng NBA Commissioner at Management, Board of Director, kung anumang position, Commissioner, gusto nila December 22 para magpapasko opening ng NBA. So, hindi pa humaliwanag kung anong mangyayari. Maria Garilba, Pasalo, good evening, Sir Mike. Thank you. Helga Baltasar Galapin, good evening, Sir Mike, watching from Qatar. No, ha? Okay, keep safe and good. God bless. Thank you. Sir Mike, pwede ho bang nating isuggest na pag-isahin na lang ho ang RFID ng NLEX at saka ho yun sa SLEX. Ayun nga. Ang problema, paano kaya yun? Magkaiba ho kasi ang management yan eh. Kasi sobrang hasil nga naman ho, ang pagkuha daw ho at pag-apply ng pag-install ng sticker nga ho. Ayan, totoo yan, naintindihan ko yan. Ang problema ho kasi yung NLEX, iba po ang may-ari nun. Pangilinan Group of Company ang may-ari ng North Luzon Expressway. Ito namang South Luzon Expressway, kung di ako kakamali, parang Malaysiano. Grupo ng mga Malaysian businessman na may hawak na. So, well, nasa DOTR na yan. Ang gobyerno na po ang dapat mga siwa. Pero maganda yung idea po ninyo. Pag-isa na lang po yung RFID yan. Para ho doon sa baka iwas na yung bayad ka ng bayad doon sa mga toll gate na nagkaka-traffic. So, tama po yan. Okay? Sana po ay madinig. Pero maganda nga yun. Pag-isahin na lang. Sa ibang bansa ho kasi ganyan eh. Kahit saan ka magpunta, wala nagbabayad ng cash. Pagdaan mo ng toll gate, tuloy-tuloy ka lang, may sticker lang. Tapos darating sa bahay mo yung billing ng iyong babayaran. Okay? Ay dito naman sa atin, yung mga sticker na yan, maglo-load dyan, lagyan ng pera. So pwede na, kung pwedeng gamitin sa NLEX, baka pwede rin gamitin sa SLEX. Ang problema nga lang po, magkaiba ang management yan. So kailangan sila mag-ayos muna. Okay? Romel David, congrats team Lakay. Sino Lakay? Ano meron? Ito alam yan, ha? Sir, ano ba balita sa kay Eric? Ka-Eric? Hotel Yurong. Ka-Eric po, yung dating NPA, nagsasalita. Well, di ko alam po ano hong nangyari. Ang asuhan nila yung mga inakusahan kasi di naman pwedeng akusasyon lang. Ang madali hong mag-akusa, pero yung pagpatuloy, ibang usapin yun. Ngayon, ang balita ko, si Eric ay kakasuhan ni Teddy Casino. Dahil sabi ni Casino, siya sinisiraan. So sila maglalaban-laban. Nag-aakusahan sila, yung isa nag-aakusa, yung isa nagdi-deny. Sa korte sila magkita. Husgado pa rin na magsasabi kung sino ang guilty o not guilty after ng mga trial kung makakarating sa kanila sa korte ang kaso. Kasi baliwala ho yan kung sa media lang o sa mga public hearing lang. Kailangan po ay dalhin sa husgado dahil ang mga kung ano mga malinabag na batas ay papanagutan. Ayun ho. Pero alam ko po, tuloy-tuloy ang mga akusasyon at expose ni Ka Eric. At sinasagot na rin ho ng kabila. So, nagsasagutan sila. Weng June, Estrella, Sir Mike, halika at makapag-kapit tayo. Kinautol natin sa Vancouver. Luto na ang pandesal. Kimaring Lourdes. Ayan, nagaya yan, para malapit na. Nagaya yan na si Weng June, Estrella. Punta tayo doon sa kapatid ko. At nagluluto ng pandesal, okay na, sa Vancouver. Thank you, Oo nga, nakikita ko madalas nagluluto ng pandesal. Kailan kaya ako makakabalik yan? Namimiss ko na tuloy yung Vancouver. Thank you. Well, 9:23 na. So hanggang 9:30 lang naman ho tayo. Ang ating live broadcast, ating live Facebook Live. Ito po sa Mike Abi Opinions. Ayan ho, every Saturday. Huwag po kayo makalimot huwag yung kalimutan like, share, at saka ho subscribe at notification bell po. Ayun, pipindutin lang ho yan. Kasi pagka napindot po niya yung notification bell na yan, automatic na. Okay? Anytime na may bago akong live, anytime may bago akong i-upload, ay makakarating sa inyo. At pinipilit po natin ang lahat ng ginagawa ng gobyerno, mga balita, ginagawa ng Pangulo, ginagawa ng lahat na maayos para sa atin, ay akin ang inalagay dyan. Okay? Yung mga ibang politiko na nanggagamit lang, iniiwasan ko na po yun. Kasi alam ko, marami na akong gimmick ng publicity ngayon dahil next year ay political season na. Marami na mga fake news yan, marami ho niyang manggagamit na, kaya kung maingat po ako doon. Kung mga politiko yung papabanggit na ng pangalan para lang sa kanilang publicity, medyo iniwasan natin yon. Yung makatotohanang balita
ang gusto kong iparating sa inyo, hindi ho yung publicity lang o propaganda lang ng mga politiko dahil mga politiko maraming gimmick. Good or bad is still publicity sa kanila yon. Recall lang name. Yan po ang iniwasan natin. Elka Baltasar Galapin, thank you. Good evening, Sir Mike. Watching from Qatar. Tama. Salamat po sa inyo. Sir Mike, pwede po bang ating suggest? Ayun na nga, yun nabanggit kanina. Okay, salamat po ulit. Thank you po sa inyo. Sino ito? Jeffrey Gapos. Good evening, Sir Mike. Watching here. Marabeles, Bataan. Uy, kumusta mga taga-Bataan? Kayo ba'y nabaha? Pinahaba kayo? Sana hindi naman. Balinbin Marites. Good evening po, Sir Mike. Thank you. Okay, salamat po. Salamat. Sabi ni Maria Bollias, sabi salamat, Sir Mike. Thank you. Mga member yata ito ni Pastor Apollo Sigibuli kasi may mga logo ng Anyway, okay lang. Thank you. At patuloy din po kayo magsubaybay sa akin po mga programa sa radyo at sa TV at sa radyo. Inuulit natin, SMNI News Channel. Yan po ay araw-araw, 8:30 to 10. Kuminsan iabot po ng 10:30 na umaga. Minsan 2 oras, nilang 1 oras kalahati. After naman po na yung programang Sukatan sa radyo, nasa Facebook, at ito sa akin Facebook. Live din ho dito sa Mike Abi Opinions. Facebook, ina-upload ko pa yun sa YouTube. Pagkatapos, kaya 1 hanggang 2, live lagi ako dyan, araw-araw. Okay? Sige lang ho. At sabihin pa rin nyo doon sa inyong mga kaibigan, mga OFW at mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Amerika, update ko lang mo sa inyo, hindi pa tapos. Ayaw pang magpunsid ni Trump. Hindi daw siya natalo, siya daw idinaya. So, kaya inihintay natin hanggang January 21. Kasi sa January 21, tapos na ang kanyang term. Pagka hindi siya bumaba, ibang issue na ho, ibang mangyayari. Kaya yun ang ating aabangan, kung siya bababa o hindi. Okay, Monina Siatog, good night po. Sweet tip daw, sabi niya. Okay, thank you. Yung sinasabi ko sa Amerika, kasi kinikilala na po ng international media at ng maraming mga nasa Amerika dahil nga 279 electoral vote ang nakuha ni former Vice President Joseph R. Biden Jr. Ayun, Biden Jr. At saka yung kanyang Vice Presidential candidate na si Senador Kamala Harris. 270 electoral vote lang, o electoral vote, ay panalo ka na, naka 270 rin, so sobra. Ang problema, ayaw ni Trump tanggapin na siya talo at nagpuprotesta pa. At ayaw umalis, pati nga yung transition team, ginagawa lagi yan, ng incumbent at saka ng incoming. Yung transition team ng incumbent president, ng incoming president at saka yung outgoing president, nag-uusap yan, ayaw tanggapin. Ayaw pong bigyan ng access ni Trump ng kanyang gobyerno ang Biden-Harris transition team para pag-usapan. Ngayon sabi ni Biden, walang pwedeng makaharang sa kanya. Pagdating ng January 21, uupo siya. Ayan makulay na buhay yan. Okay? Sabi ni Maria Bollias, Sir Mike, kahit po kayo, kami dito kahit po kayo, kami dito sa Japan, nakikinig po lalo po sa Usaping Bayan. Thank you lalo na sa Usaping Bayan. Salamat po. Okay, ingat-ingat lang mga partner dyan po sa Japan. Dahil sa inyong patuloy na pagsubaybay doon sa atin ng mga ginagawa sa television at sa radyo. Good evening po, Tito Mike. Ingat po lagi kayo dyan. Thank you. Si Ninette Comitani. Okay, Tito Mike ang tawag sa akin. Wala akong ma-recall na Ninette Comitano. Kaya marami tayong mga kamag-anak na hindi ko na rin nakikita. Marami mga taga-Batangas, Mindoro at kung saan-saan. Okay, so tungkol sa ating mga kalusugan naman, COVID, di pa tapos. Uy, si Arlene Ocampo. Humabol. Arlene Ocampo sa New York City. Kumusta ka na, Arlene? Problema, tinatalakay ko ay Biden, Trump Bigla si Arlene, nandito pala. Anyway, sige. Ano bang nangyari dyan? Ayaw mag-concede ni Trump. Alam ko si Laika. si Laika Sanchez. O kung Trump yata sila, pero tayo magagawa. Ano bang nangyayari? Pagdating ng January 21, magpapalit ng presidente dyan. Pagka hindi, baka sa Amerika daw, may lumalabas na mga cartoons yan, yung mga lumalabas sa social media, na parang si Trump daw parang 10 lang. Ubuhati si Trump kasama yung upuan. Pagka hindi siya umalis sa January 21. Kasi nga, ang paniniwala ng maraming mga Amerikano, natalo siya. Sabi naman taga-suporta ni Trump, dinaya siya. Nakita mo na. Talagang kaiba ho yung mga balita. Anyway,
Arlene Ocampo at yung kanyang mga mahal sa buhay dyan sa New York City. Kumusta na? Ingat-ingat lang po. Ingat-ingat lang kayo dyan. Okay, sa lahat. Uy, salamat po doon sa lahat ng mga nag-participate, sa lahat ng mga nagtanong man o hindi, pero nagparandam kayo nandyan. Sige ho, salamat po. Mike Abi Opinions, ang ating kalimutan po niyan. Mike Abi Opinions, like, share, at subscribe. At saka yung notification bell, pakipindot-pindot po na yan para mag-automatic at lahat po ng mga nangyayari. Sa abot ng aking kakayanan ng mga balita sa loob at labas ng Malacanang, sa loob at labas ng ating gobyerno, sa ilalim ng Duterte administration, ay akin pong ipaparating sa inyo sa telebisyon, sa radyo, at dito sa social media, dito sa Facebook na ito, dito sa YouTube channel na ito. Okay? At magtulungan lang po tayo. Tulungan natin ang ating pamahalaan, tulungan natin ang mga kababayan nating biktima ng kalamidad sa pagdadasal at marami mga paraan pwedeng makatulong. Yan naman ho eh. Marami mga paraan na pwedeng makatulong. Sa totoo lang ho, maraming paraan. Ano sabi ni Maria Bolles, ang gusto ko sir ay taga California, solid, yun, ang gusto niya taga California, solid Biden. So Biden Harris siya. Sige. Arlene Persiano, good evening Sir Mike, watching from Singapore. May mahabol pa. Okay? So, kaya ako tinatanong, kaya alam ko naman ninyo, 2 milyon more or less mga Pilipino na American citizen ang butante sa Amerika. Ito nakaraang eleksyon. Maliban dyan, marami pa nag-a-apply na maging American citizen. Marami rin mga Pilipinong gusto magpunta ron. Ayun. Aba, mahabol pa ito. Papaalam na sana ako sana. Si Romero Michelle. Hi po, good evening po. Dyan, Sir Mike. Watching live here, Kuala Lumpur, Malaysia. Kumusta po mga taga Malaysia? Ingat-ingat lang po kayo. Anyway, 9:30 na po ng gabi, kaya papaalam muna tayo. At doon po sa ating pagdasal po natin ang mga taga Cagayan, taga Isabela, pati yung mga taga Nueva Vizcaya, may mga namatay sa landslide, yung po mga binaha, until now, yun ang mga binaha na naglilinis na sila gabit araw, at yung iba po wala pa rin ilaw. Naku talaga naman. O yung pahabol ko yung sa Maynilad, naayos na ba yung problema ng supply ng Maynilad dito sa Metro Manila? Walang tubig yung sinusupply ng Maynilad. Hindi mo maintindihan ito, umaapaw-apaw ang tubig. Lumulubog sa tubig baha ang marami. Pero yung mga gripo ng ating mga kababayan sa gitna ng kalahati ng Metro Manila, sinusupply ng Maynilad, walang tubig. Lalo na dyan sa Project 8, Caloocan, Malabon, Nabotas, Valenzuela, at saka iba pang parte. Ano bang nangyari dyan sa Maynilad? Ako, pag nalaman ito ng Pangulo, magagalit naman ng Pangulo sa inyo. Kasi kailangan po ayusin yan. Okay? Elcelen Ganitano, thank you. Thank you, Sir Mike. Have a nice weekend. Thank you. Salamat po. So, pakilang ho doon sa Maynilad. Yung Manila Water, walang problema kasi sa amin may tubig. Pero marami hong lugar ay walang tubig. Anong nangyari? Yung iba'y nalunod sa baha. Nalunod sa maraming tubig. Hanggang ngayon nasa ibabaw ng bubong dahil maraming tubig baha. Pero sa ilang parte ng Metro Manila, walang tubig. Talaga naman, ano ba nangyayari sa Maynilad? Huwag kayong pasaway, pag nalaman kayo ng Presidente, PI ang aabutin nyo. Hindi ho preliminary investigation, ibang PI yun ang aabutin ninyo. Dahil ayon ng Pangulong kinakawawa ang mga mamamayang Pilipino. Nako, 9:32 na. Marami pong salamat. Muli, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi po. Good morning, good afternoon, good evening sa buong mundo, sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga Pilipino sa ibang bansa. Huwag kayong magsasawa sa atin pong live at mga pag-upload ng mga nangyaring mga balita dito sa ating bayan. Okay? Huwag kayong magsasawa pong magsubaybay. At inuulit ko, salamat po sa inyong patuloy na pagsasama-sama natin dito po sa Mike Abi Opinions. Sa YouTube channel, YouTube po yan, or sa Facebook. Thank you. So, babay na muna. Ingat-ingat po tayo at pagdasal natin na ligtas ang ating mga kabayan sa mga lugar po ngayon na may mapanganib. Uy, sandali. Si Ging Fernandez, good evening Sir Mike, watching from Istanbul sa Turkey. Okay. Pabati naman po sa probinsyang Tindog ba yun? Tindog, Catanduanes. Patuloy pang nagdadasal. Taga Catanduanes, biktima talaga sila. Probinsya sa Tindog, Catanduanes, kawawa yung mga tao doon. Nabugbog ng super typhoon na si Rolly. Tapos yung mga natira mga bahay doon, ang balita ko, sabi sa akin ni Undersecretary Halad ng Department of National Defense, yung natira mga bahay na itinira ni Rolly ay nawasak naman pagdating ni Ulysses. Talaga naman, Nahuli ako ngayon, sir, mag-reply, Thank you. Po ako sa inyo live. Thank you po, si Romero Michelle. Salamat po. So,
Papi na po, 9:33 na. So, good night sa ating lahat. Pasensya na po kayo kung naistorbo ko kayo, yung may mga trabaho o natutulog, dapat tulog na pero hindi makatulog dahil nga tayo nakasama ulit ngayon. So, next live natin po ay sa Monday na. Yung sukatan, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon araw-araw. At saka siyempre, pagkagalit ng Sabado talagang 1 hour and a half tayo magkasama dahil tayo po nasa bahay lang tayo. Pasensya na kayo. Naka-t-shirt lang po tayo pag nasa bahay. Uli, marami pong salamat. Magandang gabi sa buong mundo at dito sa ating bansa sa Pilipinas. Alam pong kahit nalayo kayo ang inyong pagmamahal at malasakit ay sa ating bayan at sa ating kapwa Pilipino at mahal sa buhay. Salamat po. Babay na muna. Thank you po.